Oh, good afternoon mga kasari-sari. So, mag-ano tayo? Bukid Vlog Adventure. Punta tayo ng bukid. May bukid rin kami dito sa unahan konti mga kasari na malapit lang. Pasyal tayo doon kasi matagal tayo hindi nakapasyal. So, wasap-wasap. So ngayon mga kasari-sari naano ko nang binili kong buta. Ito yun. Yung buta. Ito ang gamit sa bukid kasi maputik mga kasari-sari. Talagang hindi ka pwede di mag Tapos ito ayun itak. So ito yung sa amin tinatawag na parang basket na mga bakal sa kasari. So talagang na. So ito ngayon ang pinag-forma natin. Ganyan. Ganyan ang forma natin mga kasari. So mag-let's go na tayo. Okay. So mga kasari, ito na yung forma sa bukid talaga. Ito may box sa likod So wala akong taga video. Okay lang. Ako lang. So pasyal ako mga kasari. Ito yung daanan punta sa bukid. May dala ko mga sari, yan, yung mga basura namin kailangan itapon dito sa mga dabungan. Hindi talaga sabihin natin na nakakahiya naman kailan sa medyo malalayo ba, pwede rin dun sa aming parte, dun sa aming tawag itong area kasi wala naman talaga, wala namang maghakot dito mga sari yung basura kasi hindi man tayo ato dito para makaano ka, baybayin mo lang itong mga daanan nila kung sa diladaan. Ito may mga apak kasi dito yung shortcutan mga sari papunta sa bukid namin kasi medyo hindi ganong putik kaysa dun sa kabila. Yung sa kabila master ko yun, alam ko yung daanan doon pero hindi ganong siya. Dito mas pa siya, mas di maputi ko kasi doon makasari may tubig kasi may sapa-sapa na kunti. So putik na putik siya pero ingat ka rin kasi madulas. So nagamitan na yung buta natin, yung buta natin na pambukid katulad yung mga sasari kailangang ingat ka. Kung magpaa ka rin okay naman pero medyo madulas, pero mas maganda madulas rin dito yung buta pero ingat ka lang din kasi lugapak ka talaga mga sari-sari. So ito na yun, bukid adventure to kasi matagal ko na rin hindi nakapunta kasi namimiss ko na rin dito ako lumaki, itong hanap buhay nito mga sari na sa bukid. So namimiss ko talaga si Otol galing hapdi lang sa trabaho niya, so pagod yun. Iyakon lang muna. Yan mga sari. May dito. Lutuan ng kopra. Ito sa amin mga sari, itong mga nilitong lutuan ng kopra dito. Tawag itong yan ng apoy. Apoy yan talaga mga sari. Yan ang sa amin dito. Hindi ibilad kasi pag ibilad mo matagal ka makapira kasi pag ibilad mo siya makasari-sari abot siya ng 2 buwan kung walang init pa. Pag ito mga panahon na ulan init di wala ka, samantala pag ipaapuyan mo na siya makasari-sari 2 araw lang luto na yun. So binta mo sa namimili ng yan makasari, yan ang luto ng kopra. Ito yung dati makasari malaki to pero sa ngayon paliit na yung mga sapa ngayon. Ito may mga laman tong igat pwede ka maring maligo dito makasari kaso lang dahil sa nung pisahan kasi ito na
yung nagkaroon siya ng linta. So pag maligo, pag lalabo konti, may lilinta, eh yari ka sa linta mga sari-sari. Diba? Malabo pa nga. So itong inapakan ko mga sari, eh ito na yung lupain na to sa mga lula namin dati. So ngayon pinarty-party na. Ito yung sa pinsan ko, yung sa mama ko naman doon sa unahan konti. Ito yung huling pinarty-party nila. So ito nga, madamo, kulang sa ano. Dapat kasi putulin yung mga kahoy mga sasari para yung niyog medyo maano pagbunga. Yung malalaki katulad yung nara ay hindi bawal yan mga sari. Nara yan, delikado yan sa DNR. Pero pag ganyan lang mga sasari na mga ganyan lang, ganyan, okay yun, no problem yan. Kasi isa tong mga kahoy na magpahina, parang malamig sa kung ano ka dito kasal. Pero may hihina sa ang bunga sa mga niyog dahil sumasali din sila kumain sa sustansya sa lupa. Pero hindi naman lagi yan. So minsan dito magkasali kung may project akong gawin, mga kahoy dito ako kukuha. Oo, wala nang palap-palap kasi sa mga kamag-anakan kung namayari dito mga sari. So yan ang kinukuha namin sa panghuli ng ibon, yung tawag pangate ng ibon. Ay mga sari, ito yung bahay ng pinsan ko na binablog ko dati. Yung tagal na panahon yun, ilang years na. So yeah, ewan ko kung may tao. Tulog yata mga sari-sari dahil alam kong lasing yun. So samang darating ito. Dito tayo. Ito yung lutuan niya mga sari, ano yun, lagyan na lang ng trapal dyan para hindi pagluto. Yan naman isang bahay dyan makikita mga sari. Sa ano ko yan, kamag-anak ko rin, pero ano na, wala nang tao dito, nandun sila sa barrio tumira. So pero na pupunta pa rin dito sa dito dadaan. Ito ang kahoy ng sari, kailangan talagang linisan o magtabas. So kailangan ng ano to. Ito sari, ang sarap na magtabas. Pero wala nang tayong power mga sari, mahina ng kamay natin sa pagtabas. Tingin-tingin ang tatay mga sari, may saging. Ito kasi wala nang kawawa yung mga saging sa sari. May puso, wala namang bunga. Oo, ayun nung sasaring bunga sira na. So yan ang ko na balak, magtanim ng panibago para ito wala talaga na sira itong mga saging sari. Ay abaka pala itong mga sari, abaka ito. Ito yung abakang yung tawag nilang paktaw, kasi pag hila mo ng numpok talagang grabe na mga sari. Kailangan na talagang linisin. So yan ang balak ko mga sari, na pagbalik ko sa Manila mag-ipon akong pira, magbili ako ng tawag ito mga sari, bili ako ng grass cutter. Yan may saging mga sari, mamaya tanggalin natin yan. So maghanap tayo ng
langka. Tingnan natin sari kasi ang mga sakit din sa saging dito ngayon, yung tinatawag nilang tibaglon sa amin, na pag ano mo, pag putol mo, pag ano mo, biyak mo, mayroong mga itim-itim. So hindi masaing yan, makasari, hindi makain. Ito yung daanan sa mga kalabaw makasari, yung maghakot ng kopra. Yun, ito yung mga highway dito. So mag-survey tayo dito kung mayroon ba dali. Kasi sa baka may langka sa sari, mayroon. Kaso lang medyo matanda na. Ito na yung area ng mama ko mga sari. Sus, kailangan na talaga linisin. Dahil sobrang maramo. Parang ano na siya. So, ngayon talaga sana ng haba-haba yung ano. Kaso lang, parang walang panahon mga sari. Ito kaya, parang sira-sira din mga sari yung langka na to. Sira ba? Ayun no. Parang iwan ko lang kung mapagkinabangan yan sa sari. Siguro may makuha din sigurong kuntian man lang. Pero subukan natin mamaya pagtanggal. Hanap na tayo baka maroon sa baba pa. Wala na talaga makasari. Ito yung mga ang haba ng mga niyog na. Talagang ano na talaga, kailangan na talaga linisan mga sasari. Putulin yung mga kahoy, yung mga ano na kahoy kasi parang gubat na masasari. Pag malinis yan maganda, aayos naman yung bunga sa ano. Ay sira, wala na masasari, yung lang kabiyak, wala na pwede. So balik na tayo. Okay, ito yung laging mabantay bumaga sa sari kasi katulad itong buko. Ito may kumain dito, sabagay buti inubos lahat. So yun nga mga sasari, hindi ito makakaano ng maraming bunga dahil pagkabuko pa lang hinarbis na. Hindi man wala ka mo makita kay ang saktong buko mga sari-sari. Ano yan, yung ganyan yung kalaking bunga sa baba, sunod buko na yun. Yan ang pinakaano noon. Yan, tinong mga saging mga sari kawawa. Wala talaga. So maglinis-linis muna tayo. Okay. Okay. Masabitan ito kaya
Ito yung sinasabi ng mga kasari na prutas. Ay hindi to prutas. Damo lang to namulaklak. Ito yun. Ito yung buhay bukid, mga sari-sari. Kailangan ano ka talaga ng pawis. Kasi hirap. Saka itong mga lupang ito na binigay sa mga magulang namin. So kailangan namin din alagaan para din sa mga anak namin, mga sari-sari. So, nasurvey ko ng mga kasasari. Bukas, balik tayo. Mag-finish natin para exercise. Ito na yung natin ko sa magala-gala tayo sa ano. Hanapin natin yung saging kanina na nakita natin. Baka pwede pa makain. Sayang, kasari. Saan na ba yun? Parang di nila angin ah. Ayun. Ayun mga sari-sari. Puntahan natin. Pero, ingat ka lang dito mga sari kasi minsan daming ano, natawag nila na yung mga bubulog na mga gata. Talagang ano. So dito tayo. Daan. Puro lang itak ko. Ang damo, grabe. Parang sari. Ayun. Sana okay lang masabi para hindi masyadong maliit ang bunga. Parang ano talaga siya. Okay. Pag ganyan naman kasasari na wala talagang itim-itim, good yan. Oo. Pero pag may itim yung kasasari, wala. So, tunan lang ito. Ang tawag sa amin ito mga kasari pag maglinis ng ganito, iwan ko lang sa ibang lugar, sa mga Katagalugan, yung sa amin tawag ito is mangharas. Haras ang tawag, hindi mangharas na ano ha, yung mangharas, ganun haras, Bisaya, umutol naman yung tawag mo kasari yan. So yan ang ano namin dito, mangharas. So medyo maaaring kita kunti tingnan pag minisinis yung ano mo. Sabi banok mo sari wala na alaga kasi dito pag magpaano ka makasari ng ganito, pagpaputol ang bayad is parang 400 para din kung ano din isang araw yun makasari.
Oo. Ganun. Oh, mga sasari, gawa tayo ng pang ano sa damo. Ito yun. Style nito. Ay! Muntik na, sasari. Ayan. Ang sabi to. Kaso yung ipa ko, mapurol. Kalimutan ko maghasa. So, okay lang. Awis tayo. Yan. Yan ang trabaho niya kasari. Ito. Ito kasari, talagang magtrabaho ka ito. Pawis-pawis talaga. Labas talaga ang pawis mo. Uy, pasok doon. Ito lang muna yung vlog natin mga kasari. Maglinis ito. Turun. Kita ko. Medyo malis-lis ko ito yung sari. So kunin natin yung ano kanina. Medyo gumaganda-ganda natin ano. Dapat ano yun. Kaso lang wala nang practice mga sari-sari. Ano na talagang matanda na talaga mga sari. Pero kulang lang talaga sa practice. Kung may practice yun, okay pa. Doon area hanggang baba. Kasi ito ang ano ito mga 1 hectare to. Ang laki nito mga sari-sari. Kung ikaw lang mag-isa magtabas nito mga sari, siguro sa mga mabilis-bilis ka, isang linggo, baka isang linggo o 4 na araw, depende. Yan sari-sari. So gawin mo muna tayo. Bukas mag isip-isip tayo. Ito ang magandang ano. Teka na. So back home tayo. Pagod ako. Bukas na naman. Yung mga nanonood sa akin, maraming salamat. At saka yung hindi pa nag subscribe sana naman. Okay, maraming salamat. So balik na tayo on base kasi nagsorbe lang ako sa sari. Okay, pero dito talaga mga sari, itong lugar na ito, so dito talaga ako nag-ano ng isip. So may niyog tayo sa dala tayo niyog, kailangan natin to. Iwan ko kung nagkopra to si ano mga sari. Yan sa pinsan ko to, pero nagdala lang tayo 3 piraso. Ito yun mga sari. 3 lang dito, basta kanukuha ka lang okay lang.
wag lang kukuha ka ng ano, ilagay natin na tag 1,000 piraso na 500. Ay hindi na yun hingi. Nakaw na yun. So sa amin dito pag mga 3-4 lang panggata, okay lang. Kaso lang mga sari, wala tayong nakuhang langka dahil sira-sira yung mga langka. Manghingi na lang tayo sa kapitbahay yung may mga langka. Okay, bayo, maraming salamat. So ito, sari, yan ang cake ng kalabaw. So sari, yun na, ito yung daanan pabalik ahon. Para ka rin nagbabike, lalo na kung masari yung dala mong bigat na dala sa likod, mga 30 kilos 40 kilos ay talagang hirap. So dito yung magkupra ang nagdadala kalabaw, akyatin dito mga sasari, pero hirap din. Ito yung buhay probinsya. Pero dito mga kasari, pag masipag ka, wala, hindi ka magugutom. Sipag ka lang ha. Pero member ka ng ano, katam, ay wala ka. Kaya lang dito, sipag, pawis, kapawis ka talaga dito. Sari, hindi basta-basta ang wala, ang kayod ka talaga. Dala ko mga sasari, mga siguro ano lang siguro to 10 or 15 kilos, pero hingal na ako kasi ahon eh. So malapit tayo. Ayan, bahay na. Okay. Paglabas niya nga sa bahay ko na, kita na kagad. Ayun, yan ang bahay ko mga sasari. Ito na. Thank you Lord.